Inaanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pagmumunahan ni Milon. Amen. Manatili nakatayo ang lahat upang magkaroon kayo ng ehersisyo. Sundan lamang ninyo ang nasa TV screen. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, mommy, yummy. Na-ehersisyo ba ang lahat? Magaling. Ito ay napaka-importante na maging ehersisyo bago ang klase upang maka-concentrate sa ating tatalakayin. Pero bago kayo umupo, ay pakipulot muna ng inyong mga basura na nasa inyong upuan at pakihanay ng inyong mga upuan. Naiintindihan lang ba? Magaling. Maaari na kayong umupo. Sino ang may liban sa klase na ito? Binibining sekretarya, maaari mo bang itala ang liban sa hapon na ito at ibigay sa akin pagkatapos ng ating klase? Ngayon, class, handa na ba kayo sa ating bagong tatalakayin sa hapon na ito? Magaling, sila ay handa na. Pero bago natin simulan ang ating tatalakayin ngayong hapon, ay narito ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa ating klase. Una ay huwag gumamit ng cellphone. Ako ay stricto kapag ako ay nagtuturo dito sa harap, bawal ang cellphone. Pangalawa ay umupo ng maayos. Ganito, umupo kayo ng maayos upang hindi kayo madisturbo sa ating klase. Pangatlo ay itaas ang kanang kamay kapag sasagot. Itaas lamang ang kamay. Bawal mag-ingay at makinig sa guro. Ito ay napaka-importante upang may maintindihan kayo sa ating tatalakayin ngayong hapon. Ngayon, sino sa inyo ang mga nakakalala sa ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Sige, Kariaga. Ito ay tungkol sa pandiwa. Tama, talagang ikaw ay nakikinig sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Ngayon ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong tatalakayin. Handa na ba ang lahat? Handa na bang makinig? Magaling. Pero bago yan ay mayroon tayong aktibidad. Meron akong ipapakita sa inyo na mga larawan. Sa unang larawan, paano tumakbo ang isang bata? Sige, Didal. Ang bata ay mabilis tumakbo. Ang sa pangalawang larawan, akap. Saan nag-aaral ang bata? Magaling, nag-aaral ang bata sa library. Sa tingin ninyo, konektado ba ito sa ating tatalakayin ngayong hapon? Ito ay konektado. Sige nga, tingnan natin kung ito ba ay konektado. Pero bago yan ay, kung konektado ito, sino ang makakahula sa inyo kung ano ang ating paksa na tatalakayin ngayong hapon? Sige, Lanahan. Tungkol sa pang-abay. Meron bang iba? Pang-abay rin. Tingnan natin kung tama ba ang kanilang mga hula. Magaling! Kayo talaga ay mga manghula o di kaya ay nag-aaral kayo kagabi. Ito ay napaka-good. Mga uri ng pang-abay. Ano kaya ang pang-abay? Simunga. Magaling. Pero bago yan ay mayroon tayong mga layunin na nais nating makamit pagkatapos ng ating klase. Lahat na naka-kulay puti ay basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat sa pagbasa. Ngayon ay nais kong makinig kayong lahat. Huwag mag-cellphone, umupo ng maayos upang mayroon kayong matutunan sa hapon na ito.
Makikita lang ba dyan sa likuran? Magaling. Unang uri ng pang-abay ay pang-abay na pamaraan. Basahin ang unang bullet, lahat na lalaki. Maraming salamat sa pagbasa. Lahat na babae, basahin ang mga halimbawa. Maraming salamat. Ang pang-abay na pamaraan class, ito ay sumasagot sa tanong na paano. Kagaya ng aking binigay na halimbawa kanina na isang lalaki na tumakbo ng mabilis. Ang tanong doon ay paano tumakbo ang isang bata o paano tumakbo ang isang lalaki. Tumakbo ang bata na mabilis. Kagaya nito, naglakad siya ng mabilis. Ang tanong nito ay paano lumakad ang bata or paano siya lumakad. Kaya ang sagot ay naglakad siya ng mabilis. Naintindihan lang ba, class? Para ba kayo magkatanungan sa unang uri? Magaling. Pangalawang uri ng pang-abay ay pang-abay na pamanahon. Basahin ninyo lahat ang dalawang bullet. Maraming salamat. Ito ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Kagaya ng darating siya bukas. Ang tanong, kailan kaya siya darating? Ang sagot ay ang darating siya bukas. Naintindihan lang ba ang pang-abay na pamanahon? Magaling. Sa pangatlong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Ano kaya ang pang-abay na panlunan, class? Basahin sa unang hanay ang unang bullet. Maraming salamat. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa, nag-aaral siya sa silid. Ang tanong, saan nag-aaral si Maria? Si Maria ay nag-aaral sa silid. Naintindihan lang ba? Pang-abay na pang-apat. Ito ay pang-abay na pang-aga. Basahin ng sabay-sabay ang dalawang bullet. Maraming salamat. Gusto ko mabigay ng halimbawa si Milon kasi parang hindi nakinig. Magaling, palakpakan natin si Milon. Ito ay nagpapahayag ng posibilidad. Halimbawa, marahil, baka umulan mamaya. Ang halimbawa nito ay baka hindi siya pupunta dito. Naintindihan lang ba? Magaling. Para sa panglima ay pang-abay na panang-ayon. Ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon. Ito ay oo, sasama ako. Ang halimbawa ito ay oo at tunay. Halimbawa sa tanong ay gusto ka bang sumama bukas? Ito ay oo, sasama ako. Naintindihan lang ba ang pang-abay na panang-ayon, class? Sige, magbigay ng halimbawa muan kung nakikinig ka sa aking klase sa pang-abay ng panang-ayon. Magaling! Tunay na nakikinig ang lahat dahil nakapagbigay na magaling na halimbawa. Para sa panghuli ay pang-abay na pananggi. Nagpapahayag ng pagtanggi. Halimbawa, hindi, ayaw. Kung kanina ay pang-abay na panang-ayon, meron din tayong pang-abay na pananggi. Hindi ako papayag. Ang tanong ito ay, pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Pwede siyang tumanggi. Kaya, hindi ako papayag. Sige, gusto ko magbigay ng halimbawa si Palomar ng pang-abay na pananggi. Magaling!
tunay na kayo ay nakikinig. Gusto ko talaga sa klase ko na lahat ay makinig upang kung gusto kong magbigay kayo ng mga halimbawa ay makasagot kayo lahat. Naintindihan lang ba ang 6 na uri ng pang-abay? Sige nga, kung naintindihan ninyo, ano ang 6 na uri ng pang-abay ng sabay-sabay? 1, 2, 3, simulan. Magaling! Una ay ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, pang-abay na pang-agam, pang-abay na panang-ayon at pang-abay na pagpananggi. Tapos na ang ating pagtatalakay sa 6 na uri ng pang-abay. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na kayong mga katanungan, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Basahin natin ang nasa TV screen. Pero bago yan ay papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Magsimula kay Jurong hanggang kay Akab. Dahil tapos na ay pumunta na kayo sa inyong mga pangkat. Dito ang unang pangkat, pangalawa at pangatlong pangkat. Sige, basahin natin ang panuto sa ating gagawing aktibidad. Unang pangkat ay gumawa ng 3 pangungusap gamit ang pang-abay na pamaraan at pamanahon. Naintindihan lang ba ang pangkat? Magaling. Para sa pangalawang grupo naman ay gumawa ng 3 pangungusap gamit ang pang-abay na panlunan at pang-agam. Para sa pangatlong pangkat ay gumawa ng maikling diarugo, 3 hanggang 5 linya gamit ang pang-abay na panang-ayon at pananggi at ihanda itong iarte sa klase. Una, ang pangalawang grupo at pangatlong grupo ay pumunta kayo dito sa harap ay pasensya. Una at ang pangalawang grupo ay pumunta dito sa harap upang kunin ang inyong kartulina at doon ninyo isulat ang inyong nabuong pangungusap. Para sa inyong gabay sa paggawa ng inyong gawain ay narito ang mga pamantayan. Basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat. May kabuuan na 100. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. 5 minuto sa paghahanda at 5 minuto para sa pagpresenta dito sa harap. Tapos na ang 5 minuto at unang grupo ay magpresenta na. Magaling! Pangalawang pangkat. Napakagaling. Pangatlong pangkat. Napakagaling. Gusto nyo bang malaman ang inyong mga nakuhang marka? Lahat kayo ay nakuha ng kabuuang puntos. Napahanga ninyo ako, kahit kapos kayo sa oras, ay nagawa ninyong pinagbutihan ninyo ang inyong ginawa. Ngayon, class, wala na ba kayong mga katanungan sa ating tinalakay ngayong hapon? Talaga ba wala na mga katanungan? Ikaw, Karyaga, ikaw, Yurong, wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala, ako ang magtatanong. Handa na ba kayo sa aking mga katanungan? Ihanda ang inyong mga sarili. Baka ikaw ang maswerteng magsasagot sa aking mga katanungan. Meron ako ditong inihandang kahon. Sa loob ng kahon ay mayroong mga maswerteng apelyido sa hapon na ito na siyang sasagot sa aking mga katanungan. Sino kaya ang maswerteng sasagot sa mga katanungan? Sino kaya ang apelyido? Handa na ba ang lahat? Magaling dahil kayo ay handang-handa sa aking klase. Una ay si
Marcosa. Marcosa, narito ang inyong katanungan. Ano-ano ang mga uri ng pang-abay? Magaling, nabanggit niya ang 6 na uri ng pang-abay. Talagang siya ay nakikinig. Pangalawang sasagot. Muan, narito ang inyong tanong. Paano mo mapapahalagahan ang wastong paggamit ng pang-abay sa pang-araw-araw na komunikasyon? Magaling, tunay na ikaw ay nakikinig. Sila ang dalawang maswerteng apelyido ngayong hapon. Bigyan natin sila ng Darna Club. 1, 2, 3. Darna! 1, 2, 3, simulan! Magaling. Tunay na kayo ay mayroong mga natutunan ngayong hapon sa aking aralin. Ngayon class, talaga bang wala na kayong mga katanungan? Kung wala, at pakikuha ng inyong malinis na papel at sagutan ninyo ang aking mga katanungan dito sa harap. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Tapos na ang 5 minuto, tapos man o hindi, ipasa dito sa harap at ako na mismo ang magwawasto. Maraming salamat. Dahil mahal na mahal ko kayong mga mag-aaral, ay pababaunan ko kayo ng takdang aralin na ipapasa sa susunod nating pagkikita. Basahin sabay-sabay ang takdang aralin. Maraming salamat. Ano ang inyong gagawin? Gumawa ng isang maikling talata na may 5 hanggang 7 pangungusap tungkol sa iyong pang-araw-araw na gawain. At ipasa ito sa susunod na pagkikita at ilagay at isulat sa long bond paper. Naintindihan lang ba ang inyong takdang aralin? Naintindihan lang ba? Magaling! Yun lamang po at maraming salamat. Tumayo ang lahat at paalam.